Thank you, Lord. Napakaganda ng umaga, mga kaibigan. Ngayong araw ng Friday, April 12. So, by Monday, April 15 na. Nasa kalagitnaan na naman tayo ng Abril, mga kaibigan. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng oras at ng araw. Malapit na, mga kaibigan, ang tag-ulan na naman. Pero okay lang po yan dahil talaga naman napakainit ng ating panahon. Mga kaibigan, nais ko lamang po ipaalala sa inyo na paggising sa umaga, huwag po natin kalilimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag po tayo magmadali ng kung anong mga makamundong gawain. Importante po ang ating spiritual life. Kung pinapakain natin ang ating katawang lupa, pakainin din natin ang ating espiritu. Kasi higit sa lahat ay importante po ang ating espiritu dahil doon po tayo tutungo pagdating ng panahon. Lahat po tayo pupunta roon. Kaya kailangan nyo ang ating pag-ipunan. Yan ang ating laging isa puso lagi, araw-araw. Ang maging malapit sa ating Panginoon. Isa puso ang ating Panginoon. Manalig sa ating Panginoon. Humingi ng tawad sa ating Panginoon. At matuto tayong magpatawad sa ating kapwa. Kung siya man ang nagkamali, patawarin natin. At kung tayo naman ang nagkamali, humingi tayo ng tawad. Dahil yun po ang importante sa buhay. Dahil once na tayo ay umalis na dito sa daigdig na ito, isa lang ang itatanong sa atin ng ating Panginoon, ano ba ang nagawa mo nung ikaw ay nasa daigdig pa? Kailangan may maisagot po tayo riyan. Ano ba ang nilalaman ng puso mo, kaibigan? Ano ba ang laman ng isipan mo at puso mo? Kailangan lagi natin isa puso ang ating Panginoon kasi importante po yan sa buhay. Dahil kung wala ang Panginoon, panghihinaan po tayo. Magiging marupok tayo, matutokso tayo ng mga tukso dito sa daigdig na ito dahil napakaraming tukso dito sa mundong itong ibabaw, mga kaibigan. So kailangan ang ating pananalig, importante po yan sa buhay, mga kaibigan. Huwag tayong masyadong magpakamatay, magpakalunod sa paghahanap buhay dahil yung sapat lang, yung tama lang. Huwag tayo yung magkamal ng marami dahil kung minsan sa sobrang kayamanan nagiging masama ang tao. Kaya hindi importante yan sa ating Panginoon. Hindi yan titingnan ng ating Panginoon na, oy, ito mayaman, oy, ito matalino, ito'y maganda. Pagdating ng paghuhukom, pare-pareho tayong titingnan. Pantay-pantay ang magiging pagtingin sa atin ng ating Panginoon. Mahirap ka man o mayaman, iisa lang ang hahanapin ng ating Panginoon kung ano ang laman ng ating puso nung tayo'y nabubuhay. Kasi yun po ang kailangan, mga kaibigan. Higit sa lahat, kasi napapansin ko ngayon ang mga matatanda, ang mga magulang, mga kamag-anak na matatanda na pinababayaan na. Nawawala na ang respeto, nawawala ng pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Nakalingain natin ang matatanda. We need to help and reach out those elderly, our parents, na nagpalaki sa atin. Kailangan kalingain natin na napakapalad niyo mga kaibigan na mayroon pa kayong mga magulang. So huwag natin kalilimutan, kalingain sila. Huwag natin kalilimutan lumingon sa kung saan man tayo nagkaroon ng utang na loob. Matuto tayong bumalik, matuto tayong magpasalamat. Hindi man sa pamamagitan ng material na bagay, kundi sa yakap, sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa pagkumusta sa ating kapwa. Hindi po pwede na busy ka, busy ako. Maraming ginagawa, wala akong panahon. No, hindi po importante yan. Dahil life is too short in this earth. Napakaswerte mo pag umabot ka ng 50, 60, 70, 80. Pero usually ngayon, marami po ang namamatay na mas maaga. Can you imagine kahit 8 years old, 9 years old, nagkakaroon na ng stroke? So how much more kung may edad na? Dahil ang panahon natin pabago-bago na, nagkakaroon ng heatwave, ang daming mga kalamidad na nangyayari sa ating daigdig, mga lindol, mga famine, gutom, kahirapan, pagtaas ng mga presyo, mga suliranin sa buhay, napakarami mga kaibigan. Ang daming nagdurusa, ang daming nagtitiis, ang daming naghihirap, ang daming tumatangis. Samantala yung mga mayayaman dyan, nagpapakasasa ng kayamanan, hindi marunong magbahagi. Matuto tayong magbahagi mga kaibigan kung ano mang meron ka. Kung sobra-sobra naman sa iyo, bakit hindi? Help one another, reach out to one another. If you have more than enough, why don't you reach out? Why don't you help? Give to the poor, to the needy. Kasi yun po ang kailangan. Ako mga kaibigan, hindi ako magsasawa ng pag-share sa inyo ng mga salita ng Diyos. Dahil yun lang ang tanging kayamanan na meron ako sa ngayon. Ang ginagawa ko po ito, dahil ito po ay pangako ko sa ating Panginoon na naway lagi kung dinadalangin na magtuloy-tuloy, wag sana ako magbago, wag sana ako matukso, magtuloy-tuloy na po ito dahil kung ilang beses na po ako nag-backslide,
Subalit ngayon dalangin ko na palakasin ako ng Panginoon, maging matibay, matutong mag-share, magbahagi ng mga salita ng Diyos kasi yan po ang nagbibigay sa akin ng lakas, mga kaibigan, dahil hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang mangyayari mamaya. Kasi sabi nga, in just a blink of an eye, sa isang kisap mata, magkakaroon ng pagbabago ng ating buhay. Hindi natin alam kung sa pagtulog natin ngayong gabi, ito na yung huli. Baka hindi na tayo magising bukas, hindi po ba? Biglaan na lang tayo mawawala. Kasi ganun po ang kamatayan. Nakikita niyo ang mga puno, araw-araw may nalalaglag ng mga dahon. Ganon din ang tao, araw-araw may namamatay, may isinisilang, may namamatay. So, huwag tayong makalimot, manalangin lagi sa ating Panginoon. Let's always be ready, whatever happen, kasi panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Tayo isasama sa Kanyang paraiso, kung tayo ay susunod sa Kanya, kung tayo ay mananalig sa Kanya, na kahit kasing liit lamang daw ng buto ng mustasa ang ating pananalig, tayo Kanyang iibigin, tayo Kanyang mamahalin, tayo Kanyang isasama, tayo Kanyang patatawarin, mga kaibigan. In just as small as a mustard seed, if your faith is as small as mustard seed, He will cling us, He will care for us, He will love us, He will take care of us, and He will bring us to the promise na paradise na magkakaroon tayo doon ng everlasting life. Doon tayo mamamalagi, doon tayo titira, doon na tayo pupunta. Kaya mga kaibigan, huwag tayong paladaig sa mga makamundong bagay. Pag-ibig, pagmamahal at pananalig, pananampalataya, yun ang importante sa buhay. Higit sa lahat, malusog ka, malakas ka, wala kang karamdaman, wala kang sakit. Malaking bagay po yan, mga kaibigan. So, lagi natin ipagpasalamat sa Panginoon pag gising sa umaga, thank you Lord sa blessing, thank you Lord sa gising. Bago matulog, humingi tayo ng tawad kasi lagi tayo nagkakamali, lagi tayo nagkakasala bilang tao. Humingi tayo ng tawad dahil ang pagpapatawad ng ating Panginoon ay walang hanggan, walang katapusan. Hindi niya tayo titiisin, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. He cares for us, He loves you, He loves us, and He is always there to support us. Laging nariyan ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, we must be ready always. Kasi sabi nga nung awitin, what if tomorrow never comes? Paano kung hindi na dumating sa atin ang bukas? Paano kung hindi na tayo bigyan ng panibagong umaga ng ating Panginoong Hesus? Kaya kinakailangan, we must be ready every day. Huwag nating kalilimutan, isa puso lagi ang mga salita ng Diyos. Huwag nating kalilimutan ang humingi lagi ng tawad sa ating Panginoon. So muli mga kaibigan, ito ang iyong kaibigan, nagpapaalam, Brother Froilan Schneider Macrisablo. Peace to each and every one of us with Jesus in our mind and in our hearts. Bye-bye everyone. Thank you and God bless.